Ngayon naman, Sandro, tuturuan ulit kita magluto. And this time naman, ito yung favorite na favorite ko talagang lutuin, ang pasta. Okay, so ang lulutuin natin is pasta puttanesca. Alam mo ba na nag-start to sa Naples, Italy? And ang kwento nito talaga, naluto lang to accidentally kasi itong chef pala, closing na sila. Biglang may mga pumasok pang customer. Okay. So siya, wala na siyang ingredients. Since closing na, pinak niya na lahat ng ingredients niya. So lahat na lang ng makita niya, like may olive oil, like black olives, and may tomatoes, basil, yung mga basic na ingredients ng isang Italian dish. So yan ang ituturo ko sa'yo ngayon. Yeah, actually, ang galing nga ng history niya. Kumbaga, iba-iba nga yung naging kwento nga rin about the history of puttanesca nga talaga. Parang sinasabi nga na, yun nga, parang apparently, this puttana is a word. Pinagsama-sama kasi na lang lahat ng mga ingredients talaga. Ang galing lang, kumbaga, kasi may mga tira-tira kang pagkain, tapos pinagsama-sama mo, and it became a staple dish whenever we eat in an Italian restaurant. So, I guess it's the same way with like paella also, kasi alam ko yung paella naman sa Spain naman na, kumbaga yung mga tira-tira na mga ulam, pinagsama-sama nila sa kanin, sinaing nila. Tapos, until this day, parang lahat naman tayo na-appreciate natin yung sarap na yan. At ngayong umaga, swerte tayo, kasi kahit diet tayo, Carla, ituturo mo sa atin kung paano magluto nga at mag-prepare ng masarap na puttanesca para na rin sa mga boss natin, siguro sa mga mommies na nanonood ngayong umaga para mapabaon nila sa kanilang mga anak. Yes, that's right. Ito na nga ang mga ingredients natin kailangan. Since ang puttanesca is known for their tomatoes, we have whole field tomatoes, also for their mushrooms, black olives and green olives. We also have basil. And of course, hindi naman pwedeng hindi tayo gagamit ng olive oil for our Italian dishes. This is very healthy kasi vegetables lang ang ating ingredients ngayong umaga. So, let's start. Okay. Alam ba sa ako ay nag-aaral sa Italy talaga. Talagang staple food is pasta. And usually talaga lahat lang ng leftovers na makita namin sa loob ng ref, yun lang yung niluluto namin. So, wala talagang distinct na parang puttanesca or carbonara. Hinahalo nyo lang sa Hinahalo lang talaga siya. Like, sabi mo nga, sa Spain, yung paella, parang wala. Lahat lang ng tira-tira leftover sa ref. So, ayan. Okay. So, first, kailangan natin painitin ang ating stove. Ayan, naamoy na natin ang bango-bango na ng olive oil pa lang yan, ha? Wala pa yung mga ibang sangkap na kailangan natin isama. Pero to, Carla, kumbaga ito, natutunan mo to when you were studying there? Yeah, actually hindi. Natutunan ko to sa aking daddy. Okay. Kasi ever since talaga, nagluluto na siya ng Italian pasta sa bahay namin. Actually, hindi kami talaga nasanay sa sweet spaghetti. Yung Filipino style na may hotdog, Yes, no, hindi kami nasanay doon. Yung, And before talaga tumatakas pa ako kumain sa isang fast food chain para lang makakain ng sweet spaghetti. Ayan, medyo mainit na. We can put our onions. And that's garlic. Garlic and onions. Yan, napakabango na naman natin nang naaamoy ng mga tao dito sa studio dahil sa pagluluto na naman ni Carla, syempre. May mga boss, ingat lang kasi ayaw natin na maluto yung ating garlic. Once nakikita nyo na medyo nagba-brown na siya, ang gagawin natin, let's just add our dry ingredients. We have the black and green olives. Nako, can you help me? Yes, sure. Lahat ba ito? Mabubuhos natin? No, onti lang. Sige. Nako, ayan. Actually, talaga sa Italy, it's just tantiameter nga yung tawag namin. Hindi siya, walang specific measurements and everything. Ayan. Naku, bango-bango na. All the dry ingredients, also the anchovies. Kaya lang hindi chop yung ating anchovies. Buo-buo tayo. Buo-buo tayo. So, mas maswerte kung baga pag nakakain mo, malaki-laki yung ulam ng yung puttanesca. That's right. And ang maganda dito kasi, Sandro, we don't need to add madaming salt. Katulad na lang natin na diet nga. Kaaway natin talaga is salt. So, kumbaga nakukuha na nga natin yung saltiness ng ating, mula dun sa anchovies pa lang. Right. Gaano karaming anchovies ba ang nilalagay natin? Kumbaga tinatansya mo lang din. Well, dapat one lang, pero tad-tad. Kaya lang, sorry, forgot to. Ito na. And then mushrooms. Yan ako, favorite yan. Hindi ito ginamit natin, button mushrooms. But usually, hindi ito yung ginagamit. Kumbaga, ibang variation, ibang klase na, iniba natin yung recipe natin ng puttanesca ngayon. Actually, Sandro, meron tayo ditong tomato sauce and tomato paste. Kaya lang, meron na kasing nabibiling whole field tomatoes. Okay. Ito, complete na siya. Meron na siyang
what we call this, tomato sauce and tomato paste. So, ito na lang. mas sinasuggest mo na ganyan na lang gamitin. May whole tomatoes. Oo. Tapos yan na. Actually, patapos na tayo eh. Wow, medyo mabilis lang yun, ha? Yeah. Ito na yun. Okay, yung tomatoes, pag nabili natin, hindi na natin siya kailangan initin or anything else na, basta pagbukas natin, buhusan lang natin. Kasama na lang natin siya dyan. Tama ba yun? That's right. Ayan. And of course, syempre, last but not the least, salt and pepper to taste. That's it. Ganun lang kadali. Napakasimple lang talagang. Napakasimple. Kumbaga ininit mo lang nilagay mo lang Ang pinaka dyan, prepare mo lang lahat ng iyong ingredients, tapos iinitin mo yung olive oil, and then unahin mo yung garlic and yung onions. Tapos kailangan importante dyan na hindi natin sinusunog. Kasi usually, pag sa Pilipinas, pag yung onion, yung garlic, talagang binabrown natin yan. Diba? Sanay na sanay tayo. No? Yung pag crispy. So apparently dito, iinitin lang natin ng konti para lang talaga makuha natin yung full flavor nga ng garlic. That's right. Pati ng onions. Oo, totoo yan. At saka kasi sa isang Italian dish, gusto nila laging fresh yung kanilang ingredients. Kasi, alam mo, Sandro, before na nag-aaral ako doon, yung mga ingredients namin, like yung basil namin, pinipitas lang namin yung sa Oo. Wow, talagang fresh na fresh. At sabi sa akin ng sister ko, nagpunta siya ng Italy, talagang very meticulous daw sila sa kanilang pagkain. Right. Kumbaga, pag wala ka daw na, kumbaga, hindi ka ganun kagaling sa kusina, cooking. hindi ka nila That's right. pinapapasok talaga. And you know what, ang na-discover ko pa, ang pizza place o ang pizzeria sa kanila, it's like a karinderya dito. Kaya every time before na, kasi nag-work ako sa isang Michelin restaurant. Wow. At pag pinapagalitan kami, lagi nilang sinasabi na, pwede lang daw ako sa pizzeria. Di ba dito parang medyo Sa karinderya. Sa karinderya lang. Naka-offend. But yeah, ito na, medyo tapos Pero meron pala akong question. Sabi nila kasi kunwari doon daw sa Italy, pag kunwari, usually pizza nga ang unang naiisip natin. Yeah. Hindi ka daw pwede mag-order ng per slice katulad dito sa Pilipinas. Usually, pag bumibili ka daw, isang buong pizza daw ang sineserve sa'yo. Well, it depends. Like, for example, sa mga restaurants, bawal talaga and you can't share. Pag nag-share ka, papagalitan ka talaga ng chef, papagalitan ka ng waiter. Ayaw nila nang nag-share sa food. Okay. That's right. Okay, so this is actually ayan, actually tapos na siya. Yan na, naamoy mo na ba, Sandro? At naamoy ko na nga. At syempre, mamaya, yung noodles natin, i-ready na rin natin yan. Kailangan na, bibigyan mo rin sila ng tips kung paano nga gawing al dente ang noodles natin. At tatapusin natin ang dish na yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss. Welcome back, syempre, sa Good Morning Boss. Habang nag-commercial break tayo, tuloy na tuloy pa rin si Carla sa kanyang pagpe-prepare ng breakfast ng Good Morning Boss crew dito sa studio ngayong umaga. Okay, so actually tapos na siya. Ang kailangan lang natin gawin, i-mix na lang natin itong pasta na kanina ginawa natin. Alam mo, ang secret para maging al dente yung iyong pasta is to have it boiled muna. Before pa siya mag-boil, dapat andun na yung iyong pasta. And ang secret kasi, para may flavor din, pati yung pasta mo, put olive oil. Sa water, yes, binaboil. and salt. Okay. Tapos kahit ito, pwede mo siyang dagdagan ng olive oil. Alam mo, isa sa mga condiments sa Italy talaga olive oil. Olive oil, no? Actually, okay lang naman siya kasi healthy naman ang Yes, olive oil. very healthy. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng sobrang daming olive oil. No, kahit sobrang dami, promise. Okay lang? Oo, pwede. Talaga? Kasi, healthy siya. Ito na. It's done. Actually, tapos na siya. At yun, ito pala question ko, Carla. Paano natin malalaman kung masyadong marami yung sauce natin? Kumbaga yung sauce to pasta ratio natin, paano ba andyan? Nakukuha ba yan like sa color ng pasta natin? Pag hinalo, paano natin natatansya? Kumbaga, para sa mga boss natin. Kung, makikita mo naman yung kung kunyari, like for example, dapat ito kasi medyo dry. So, kailangan lang natin mag-add lang tayo ng pasta. And it depends naman, like for example, may mga pasta, like yung Filipino pasta natin, di ba, or spaghetti, kailangan talaga mas-sauce yun. So, it really depends. Depende sa taste. Yep. At yan syempre ngayong umaga, para tikman ang luto ni Carla. I'm scared. Si Dayan. Hi, guys! Nakakot ako. Alam nyo, kanina ko pa naamoy yung putanesca na niluluto nyo. And I'm very excited to taste. Yeah. Siyempre, si Carla ang nagluto. Of course,
dito sa Good Morning Boss. Alam naman natin na kakaiba yung experience niya Kahit sa diet ako, pagluluto. titikman ko yan dahil amoy na amoy ko, napakasarap. Napakabango. I'm sure ang layo-layo mo na amoy mo kaagad yung bango ng luto ni Carla. Pero Sandro, di ba alam mo yung history niya ng Putanesca? Yun nga, nakwento nga namin yun kanina yung tungkol nga dito sa Putanesca na, kumbaga, pag nakita mo naman yung mga ingredients na ginagamit natin, parang ngayon, parang nakikita natin na parang talaga nag-make sense siya. Pero nung time na yun, parang hinalo-halo lang nila lahat ng meron silang ingredient talaga na, kumbaga kasi parang tira-tira dahil nagko-close na nga yung restaurant nung time na yun at may mga dumating pa na customer. So, pinagsama-sama na lang niya kung anong meron siya at nagawa nga at doon pinanganak, kumbaga, yung marvelous Favorite dish ko yung na to. anchovies tsaka Yan, yung olives. oo. And of course, yung maasim na effect niya. Yes, yun actually, ang it's gusto ko. tomato siya, Wow. Alright. Uy, pwede ko na ba tikman? Pwede na. I'm scared. Okay, so ito isang advice lang. Sa Italy kasi talagang hindi talaga siya like, for example, super asim kasi nga gusto nila lumabas yung Lahat natural ng flavors. flavors, But tayo kasi mga Pinoy, mahilig tayo sa kumaasim, dapat sobrang asim. Malasa. Pag maalat, malasa. So what we do is we just add salt and pepper. It depends talaga kung sino yung kakain. So kaya laging sa table, andun lahat ng condiments. Gusto mo, ilagay ko na yung parmesan. Sige. Alright. Dito na ba ako kakain? I'm scared! Yan, actually, yung ating producer ay gutom na nga rin. Gusto na nga rin kumain. Ako muna. At syempre, uunahin na naman si Dayan. So just add salt kung kulang. Kamusta, Dayan? Na-enjoy mo ba? At syempre, chef, tikman mo naman ang iyong luto. Ako na maghahawak para sa'yo. Sige. Damihan mo, Carla. Sarap. Cheat day. Cheat morning, yan. Putanesca for breakfast. Nakita naman natin, healthy naman siya kasi puro gulay. At, yung kumbaga yung anchovies, napaka-konti lang na nilagay natin at kinailangan lang natin siya for taste. At syempre, dahil nga sabi nga ni Carla, taste, dinadagdagan lang natin ng mga salt and pepper para At saka dagdagan. perfect yung may olive oil. Mhm, Importante na may olive oil. So, syempre, nako, maraming salamat sa iyo, Carla. At ang sarap-sarap lang po tayong pin-prepare mo sa yung, ngayong umaga, lalo na sa mga boss natin. At napakadaling lutuin ng pasta. Kaya naman, syempre mga boss, marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.